Hello Aquarius, welcome to your another video, and for today's video, let's do a career tarot reading for you Aquarius. Ayun. This is for Sun, Moon, Venus, Rising, Saturn in Aquarius placements na career reading. Kung marami kang Aquarius placements sa iyong birth chart, aka natal chart, maaaring ang video na to ay para sa iyo. Pwedeng may advice, guidance, and message ay andito na makakatulong sa iyong career. But before we proceed, Aquarius, I would like to say thank you so much sa iyong support sa ating mga social media accounts, for liking, commenting, and sharing our videos. Sa pamamagitan nun, you leave your energy there with me. Thank you so much. And if you are interested to book a reading with me, don't forget to visit all of my social media accounts. Mas active po ako sa TikTok. So, my TikTok accounts and other social media accounts ay nasa description ng videong ito. You can also check yung other placements ninyo or zodiac signs ninyo here sa ating YouTube account. Check nyo na lang. Baka may messages din there for you. Yun. Let's see kung ano ang energy ng iyong career. Aquarius. Career or kaperahan. Energy. Habang nagsashuffle ako, nakikita ko sa utak ko yung pulang sasakyan or red car. So, pwedeng ikaw ay may red car, pwedeng ang kasama mo sa buhay or sa bahay ay may red car, or pwedeng you're planning to get one. What's that? We got the Emperor, Seven of Swords. Next, Seven of Pentacles or 7-7. The Strength card. Lovers. And Death card. Okay. Ang nakikita kong energy ng iyong career, ano siya mas madami akong nakikitang challenges for your career here, Aquarius. Although tinatry mong maging leader when it comes to your career, pwedeng sa position, pwedeng sa mga ideas, pero ikaw yung tipong ng taong hindi ka nagpapakita na madalas kailangan mo ng tulong. And meron ako nakikita dito, nag-iintay ka, may hinihintay kang mangyari sa iyong career, pero hindi siya nangyari ayon doon sa gusto mo. For others of you naman, parang binitawan ka sa ere ng iyong amo or boss or mga nakakataas sa'yo, yung mga kasama mo sa isang business, sa isang project. And for others of you, gusto nyo sumubok na mangibang bansa or magtayo ng business malayo sa kinasanayan mong lugar. For others of you naman, may kailangan kang i-end na partnership para mas mag-progress ang iyong career or kaperahan, kasi pinili mo yung career mo over this partnership, or mas pinili mong paboran yung career mo. Halimbawa,
may kasama ka sa work or tao mo sa work or kasama mo sa business, nag-fail siya doon sa part na yon, mas pinili mong paalisin siya or palitan siya rather than i-redo yung business mo, rather than over your business, ika nga. So far, ang energy ng iyong career, gaya ng sabi ko kanina, hindi siya ganun katingkad. May nag-end dito, pwedeng or some of you may nakikita kong roll up yung sa mga tindahan na biglang boosh, ganon, wow, may sound effect na may nagsara. Maaring may magsasara, may magtatapos, and hopefully you are prepared kung mangyayari pa lang yan, at kung nangyari na yan, sana ay makabangon kang agad or muli. But anyway, let's ask for your guidance and advice naman for your career, Aquarius. Guidance and advice for Aquarius sa kanyang career. Four of Cups. Knight of Pentacles. Five of Swords. Page of Cups. Ten of Cups. And Ace of Wands. Okay, ang nakikita kong guidance and advice. Guidance and opportunity. Guidance and opportunity for Aquarius. May mga tutulong sa'yo. May mga babalik pa from the past na maring hindi mo naman sila kinalimutan. Nag-disconnect lang kayo. Alam mo yung nag-grow apart lang kayo. Pero there's this an energy of people or a person that will come back and will help you regain your energy back. Meron ako nakikita dito, you have to find a way para humingi ng tulong sa pamilya mo. Not necessarily family by blood, kasi hindi naman lahat tayo ay biniyayaan ng ganun. And pwedeng family yung turing mo sa kanila kahit hindi mo sila kadugo. And they will help you start again. Meron ditong mga ideas, from failures to another renewed ideas. Pero mag-ingat ka lang when it comes to words, exchange of words. Kasi pwedeng makasakit ka kasi dahil sa pagod mo. For some of you, merong something sa nose, pwedeng may clogged nose, may problema sa paghinga, not necessarily malala. Although, di po tayo nagre-read ng health dito, meron ako nakikitang ganon. Pwedeng ilan sa inyo dahil dun sa betrayal na nangyari, mas magiging maingat ka na. For some of you, magiging defensive ka. Ingat lang din when it comes to partnership, written agreement. Huwag masyadong harsh when it comes to presenting your ideas. Yung hindi lang ikaw yung magaling, dapat kailangan matuto ka ring mag-acknowledge. And meron ako nakikita ditong blessings talaga na sa una, pwede mo siyang tanggihan like, okay, pass, ayoko niyan. Okay po, next time, ganun. Pero, ibabalik sa'yo ng universe. And dun mo ma-realize na parang, wait lang, kaya ko pala to. Parang, wait lang, eto pala yung uso ngayon. Eto pala yung patok. Dito pala ako kikita ng mas better. Ayun, tanggapin mo yung mga ideas na papasok sa'yo. I-try mo siya before ka mag-give up. And stop listening to gossips, lalo na kung hindi naman siya factual and helpful for you. Kasi mas magkakaroon ka ng doubt sa sarili mo kapag patuloy kang makikinig doon Another advice for Aquarius.
para sa career. Meron din ako nakikitang tulong for your guidance and opportunities pa rin ito, Aquarius, from a family. Ayun nga, not necessarily by blood, but someone na kino-consider mo as your family. Advice for Aquarius. Six of Cups, Three of Wands, Six of Pentacles, the Fool, King of Cups, Two of Wands. So, isa sa mga nakikita kong advice dito, alam mo yung mag-look back ka doon sa mga nakaraan mo, lalo na yung mga past creative ideas mo, past businesses ideas mo. Kasi, pwede rin from your childhood, pwedeng makakuha ka ng ideas or makakuha ka ng strength to regain your clarity, your confidence, your creativity, and try to balance everything. Hindi pwedeng ikaw lang ang nasusunod, hindi rin pwede na sila lang. Kailangan kasi magkaroon ka ng balance dun sa intelligence na meron ka, sa ideas, creativity, and of course, sa emotions mo. Kasi pag open tayo when it comes to those things, creativities, pagdating sa businesses, pwedeng mag-flow pa yung abundance dahil nga mas naging open ka. And ayun, find balance in everything. I-try mo rin mag-take risk sa mga like trendy na stuff ngayon. Manood ka, panoorin mo yung mga nasa environment mo. Ano ba yung kailangan nila? Do not isolate yourself. If you have plans to visit yung dagat, something na malayo, yung mahangin na view, try to stay there for a while para mas magkaroon ka ng clear mindset, and be mature as well when it comes to your emotions. And dapat yung emotions and yung logical self mo, magkaroon sila ng balancing, alam mo yung balancing energies para in harmony ang lahat ng nasa career mo. This is your reading, Aquarius. I hope nakatulong sa'yo. Don't forget to comment, like, subscribe, and leave your energy so that mas makapag-connect tayo. And subscribe to keep you updated. Thank you. Bye-bye.